Lord, ang aming buhay ay patuloy po na mabago na iyong pong salita. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. So, basahin po sa verse 3 hanggang verse 9 lang po tayo. Sabi nito, while he was in Bethany, sino po yung he dito? Sino yung he? Hinawin po natin ang ating Panginoong Jesus. Okay? Baga, the second person. Reclining at the table in the home of a man known as Simon the leper. A woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head sa ulo ng ating Panginoon. Some of those present were saying indignantly to one another. So nagkaroon ng konting pagsalita na the other word of indignant is parang a little bit angry. No? Parang kumbaga, bakit nga ginawa yun? Parang ganun ba, di ba? Parang nag-uusap ka tapos, bakit nga pa ginawa yun? Napakamahal na. Parang ganun, may ganun silang attitude. Yung mga kasama doon sa naka-recline sa table ng Panginoon. Then sabi doon, why this waste of perfume? It could have been sold for more than year's wages. Ang mahal pala nito. Ang katapat pala ng perfume na ito ay katumbas ng 1 taong sweldo. Kung sumisweldo ka ng 3 million, ilan yon? Times 12. Help me. 36 million. Ibinuhos sa Panginoon. Kaya nga yung mga alagad, medyo nag-react sila. Bakit niya ginawa yun? Parang gano'n, no? Sorry natin. She broke the jar and poured the perfume on his head. It could have been sold, sabi doon. So bakit niya ginawa yun? It could have been sold for more than a year's wages, and the money given to the poor. Parang tama, ano? Parang titignan mo naman yung argumento ng mga nandoon. Parang maganda naman na kung yan ay ibinenta nga naman, ilan yun? 36 million at i-donate natin yan sa may mga batang may cancer. Di ba malaking tulong yun? Parang gano'n, no? Yung gusto nilang sabihin. Pero anong sabi ng Panginoon dito? And hindi lang sila nagalit sa bawat isa. They reacted medyo ng galit. Sabi doon, and they rebuke her harshly. Can't imagine. Sino dito pag nagagalit medyo harsh ang dating? Diba? Na-imagine ba yung mga harsh ng mga tao pag nagalit? So, ilan yung nag-review sa babae ito doon sa loob ng silid nito kung saan nandoon ang Panginoon. Verse 6 said then, ano sabi ng Panginoon? Leave her alone, Jesus said. Why are you bothering her? She was done a beautiful things to me. It seems like sa Panginoon, napakaganda ng ginawa ng babae ito, pero yung mga tao, yung mga alagad, kasi mga alagad kasama niya rito ay hindi yan nakaaya sa kanilang paningin ang ginawa ng babae ito. Then sabi doon, the poor, you will always have with you, and you can help them anytime you want. But you will not always have with me. She did what she could. She poured the perfume on my body beforehand to prepare my burial. I tell the truth, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Dahil sa ginawa ng babae ito, pag naibabahagi ang salita ng Panginoon, ay laging mababanggit ang kagandahang bagay na ginawa ng babae ito sa Panginoon. So, what is this story is all about? Ano ba yung pangyayari dito? Bakit meron ganitong kwento ang Biblia? At ano yung nais iparating ng Biblia ngayon sa atin? Mga kapatid, ito pong sitwasyon na ito
is mali mabasahin po sa verse 1 para makita natin yung kwento ng kabuuan, no? Sabi sa verse 14 ng Mark, now the Passover and the Feast of Unleavened Bread were only 2 days away. Ano yung sabihin niya? And the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to arrest, Jesus and kill him. Ito yung napaka-tensyonadong sitwasyon ng Panginoon. Alam niya na siya ay ipapako 3 days after of this Passover, or 2 days after this Passover. Alam niya na yung kanyang pagdadaan na mahirap na sitwasyon. And alam niyo ng Panginoon na may mga tao nagpaplano na sa Kanya para po siya ay patayin na. Kung kayo po, alam niyo na may nagbanta sa inyong buhay at 2 araw na lang at papatayin na kayo, ano pakiramdam niyo? Diba? 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 So ito natin, diba? Ito natin, diba? Ang Panginoon, alam niya na kumbaga, may taning na siya, diba? Kung makasali, di ba may taning ka na, sabi ng doktor, buhay ka na ng 3 araw. Sino yung mga tao tawagin mo? Siyempre yung mga tao mahal mo. Probably, mabibigay ka lang ng mga habilin sa mga tao mahal mo. The same with Jesus Christ. Tinawag niya yung mga alagad kasama niya, yung word na reclining in the table, it is a place, no? Kung saan ito yung lugar na kung saan very private and close contact sa Panginoon. Ibig sabihin yung mga malalapit sa Panginoon. Eh sino ba yung mga malapit sa Panginoon dito tayo? Of course, sa kanyang mga alagad. Malapit sa Panginoon. And habang sila nag-uusap, probably, they are fellowship each other, suddenly, a woman. Alam niya na nandoon ang Panginoon, may isang babae hindi nga binigyan ng pangalan ng babae. Although some Bible teachers said that the woman is Mary in John chapter 12. Pero sabi ng mga iba, kung titignan mo, it's different account naman ito. Kaya, sabi naman ng iba, this woman is the woman na inilapit sa Panginoon nung siya ay sumusulat sa lupa. Na sinabi na nahuli sa pangangalo niya. Sinabi na, ito yung woman na yan. Na sinabi ng Panginoon right after na wala namang bumoto sa kanya, sinabi ng Panginoon, go and sin no more. Sabi ng mga theologian, yung daw dala niyang jar, ito raw yung kanyang kinita sa kanyang pagiging prostitute. Dahil naunawakan niya na siya ay pinatawag ng Panginoon, lahat daw ng kanyang kinita, inipon niya at ibinili niya ng jar na ito. Napakamahal ng pabangong ito, mga kapatid. It is this kind of perfume is from India pa nanggaling. Can you imagine? 1 taong sweldo ang katumbas ng jar na ito. Napakabango siguro ito. Hindi yung mga perfume na ini-spray. Ito yung klase ng perfume na medyo medyo parang ang dating niya is para siyang medyo malambot lang sa petroleum jelly. Kasi di ba ang perfume na medyo hindi siya ganun liquid, yun daw talaga yung mas mabango. So ganun yung pabango ito. At nalaman niya ang Panginoon, pumunta doon sa bahay ni Simon the leper, wala siya pagdududa na yung jar na ito, binasag niya at inunoy sa harapan ng Panginoon. So ano yung ibig sabihin mga kapatid ng bagay na ito? Ito yung gusto ko i-share natin sa mga oras kumitulis. Broken and poured out to Jesus in worship. Yung pagsamba sa Panginoon with brokenness. Or worship as with brokenness in our Lord Jesus Christ. So sabi ni John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Sabi, when we come together, when you come to the Lord and you become experience
the presence of God and you become more satisfied in His presence, God will most glorified. Why? Because God's presence will reveal, will manifest in the life of His people. So tao talagang, yung nga sabi natin maloy-maya, yung talagang uhaw sa Panginoon. Nagmamanifest po yan sa isang tao. Nakikita ko lang sa isang tao kung talaga yan ay worshiper ng Panginoon o hindi. Because carrier po siya ng presence ng Panginoon. Kaya sa mga oras kong ito, mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo the act of true worship and devotion to Jesus Christ. Ito yung pinakita ng babae. Ito yung pinakita ng babae ito sa Panginoon na samantala napaka-private ng room na kung saan hindi naman siya imbitado, hindi naman siya inibita ng mga alagad, but pumunta siya doon sa Panginoon na may dala siyang mamahaling jar na may lamang perfume. At ito yung pagpunta sa Panginoon ay nagsisimbolo ito ng isang malalim at totoong pagsamba sa Panginoon. You know what? Ang gagawa lang ito sa Panginoon ay yung mga nakatanggap talaga ng totoong pagpapatawad ng Diyos. Why? Maramdaman mo kasi na ikaw ay pinatawad ng Panginoon at nilinis sa lahat ng kasalanan. And no amount of money or wealth that you can give to the Lord Jesus Christ para pantayan mo, para pantayan mo yung pagmamahal niyang ibinigay niya sa iyo. So ano ginawa ng babae dito? Kung ano yung meron siya, in-offer niya agad lahat sa Panginoon na walang pag-aalinlangan. So, the act of true worship and devotion to Jesus Christ. So, ano ba yung mga dapat nating makita with regarding of worship and devotion to our Lord Jesus Christ? Sinasabi doon sa verse 3, basahin po natin sa verse 3. Ang sabi doon, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of a man known Simon the leper. Ito si Simon the leper, ang sabi po ng ating mga nag-aaral ng Biblia, ay ito po isa sa mga pinagaling ng Panginoon na meron siyang leprosy. So, pinagaling siya ng Panginoon at ngayon, hinose niya ang Panginoon kasi Bethany is a miles away to Jerusalem. Then sabi, a woman came with alabaster jar of very expensive perfume. So ano po yung pinapantay ito ng ating kwento po ng Panginoon? Meron isang babae na may dala po siyang alabaster jar. Ang sabi ng Bible is very expensive. Katulad nga ito ng isang taong sweldo. Parang, hindi no, 1 year wages, ibinigay mo lang sa Panginoon. So, ibig sabihin, this is the act of true worship to the Lord. So, the act, number 1, the act of true worship and devotion to Jesus Christ is, number 1 is, costly. Mahal. Ang totoong sumasamba at nagbibigay ng debosyon sa Panginoon ay isa ito, yung act, yung gawa ng totoong pag-worship sa Panginoon, pag-devotion sa Kanya, ay mahal, is costly. Ano ibig sabihin ito mga kapatid? Ipinakita lang ng babae nito. Hindi niya sinuklian ng Panginoon, kundi ipinakita niya lang na ito dapat ang kanyang gawin dahil siya ay tinanggap ng Panginoon sa kanyang buhay. It is a representation kung paano niya in-honor ang Diyos. He gave her best. Pero meron siya. And yung pagsamba na ginawa ng babae sa Panginoon is very intentional. Bakit intentional? Once you break the perfume na isang taong sweldo ang halaga, hindi mo na pwedeng ibalik yun. Hindi kagaya ng mga mantika nga na pag binili mo dyan sa grocery, di ba pag binuksan mo, pwede mong ibalik. Yun wala na.
Once you break it, irrevocable. Ang sinasabi nito, sinasabi ng babae, Lord, simula ngayon, magsasampahin kita ng buong puso ko and no turning back. Just like this jar. It breaks at hindi na pwedeng ibalik. Ganyan po, Panginoon, ang devotion ko sa iyo. Ganyan, Panginoon, ang pagsanto ko sa iyo. Because I decided to honor you, hindi na ako babalik sa lahat. It is irrevocable. Intentional. And this is my representation. This is my best worship in you, Lord. Grabe. Kaya nung nakita ko, sabi ko, Lord, wow. Hindi siya sabi ng Panginoon na magbigay tayo ng mga mamahaling gamit sa church, mamahaling mga bagay. Hindi ito ang point. Natila ng babae. Ito, ng pagsama sa Panginoon dapat yung mga bagay na mahalaga. Ano yung mahalaga sa kanya? Yung perfume niya. To represent her life to the Lord Jesus Christ. Na once na ibinigay ko ng Panginoon, there's no turning back. Na once na binasa niya na yun, kasi binabasa lang po yung mga kapatid sa mga very special and rare occasions. At binasa niya ito, perfume na ito, para sa Panginoon. Hindi siya dalawang minsan. Dinala niya at binasa niya sa harapan ng Panginoon. He broke that jar. That kind of brokenness. Yan din po yung hinahanap ng Diyos na pagsamba sa atin. Yung lalapit ka sa Panginoon, na talagang wala kang pinagmamalaki sa Diyos. Yung lumalapit ka sa Panginoon, wala ka talagang hinihingi kundi, Lord, ito ako. Purely. There's nothing. Plain na ako lang, Panginoon. Na umiiyak ka sa habag at sa biyaya lang ng Panginoon na maampunan ka man niya ng pagpapalang. Just like the Canaanite woman in the Bible. Sino po nakakaalala ng Canaanite woman in the Bible? Diba? Na actually, kung babasahin talaga ng Panginoon, ang kanyang, kumbaga, ang kanyang utos lang talaga sa kanya is mangaral lang doon sa lugar ng Israel. Pero dahil na doon sa mga tumutuloy siya sa kanya, napunta sila sa bandang Tyre, doon sa dulo mismo na nasa may mga borderline ng mga Canaanites. Napunta siya doon kasi nga because of the minsan yung tension na meron siya, 'di ba? Pinapatay siya o kaya minsan naman may mga humahanteng sa kanya. So para medyo yung parang mag-unwind lang na, kumbaga, lumayo muna sa stress, pumunta ang Panginoon doon at payapa. At doon niya na-meet ang woman na ito. Kilala siya ng babae ito, yung Canaanite woman. Ang sabi niya, Son of David, have mercy on me. So di siya pinapasya ng Panginoon. So the same, the situation. Nirebuke siya ng mga alagad, tumigil ka dyan, huwag kang maingay. Pero ang woman na ito, sabi niya, Son of David, have mercy on me. Ang sabi ng Panginoon doon, hindi pwedeng ibigay ang tinapay sa mga aso. It's a metaphor. Na ang tinapay, isabihin, ang tinapay ng buhay dapat lang sa mga lingkod sa piniling bayan ng Panginoon. The giver of that Panginoon. Pero, ang sabi ng woman, yes Lord, totoo yun. Hindi kami karapat-dapat na kumain ng tinapay na galing sa langit, galing sa iyo. Pero alam niyo po ba, yung mga nahuhulog po, inaabangan ko namin para kainin. Masabi ng Panginoon, you have a great faith, woman. The same with this. Ibinigay ng babae ito. Supposed to be, di ba, Father's Day ngayon, mas babae nag-uusapan natin. Mga tatay, di ba? No? But we can learn from this woman paano siya nagbigay ng importansya sa Panginoon. Ganun niya ipinakita yung kanyang pagmamahal sa Panginoon. Hindi ako basta-basta mag-worship sa Panginoon na hindi ko binibigay ang aking best. In fact, this perfume na meron ako, ito na yung kabuuan ng aking, sabi niya, siguro magkabuuan ng kanyang kayamanan at he willingly give to the Lord Jesus Christ. Na yung binasag niya, alam ng babae ito, na pag binasag niya ang perfume na yan, wala na ang atrasan niya. Diretso na siya.
So this woman did not come to talk about worship. He came to do it. It was not just the gift that was costly. It was the heart behind it. Hindi doon sa mahal ang kanyang binigay na perfume, kundi yung puso niya sa Panginoon. Yun talaga ang nagbigay dito ng rason. Bakit niya ibigay sa Panginoon ang mamahaling alabaster jar na yan? She broke the jar. No portioning, no leftover, no holding back. This is what the real worship look like. When we worship the Lord, not just every Sunday na nandito po tayo, in our daily basis of our life. We are just like the jar na lumalabas yung halimuyak, yung pamanito sa ating buhay. Kaya nga, dati sa mga kaibigan ko, may word kami na nangangamoy, Kristiyano ba ang kasama mo? Dapat pag Kristiyano, nangangamoy, Kristiyano yan. Di ba? Ang buhay niya dapat ay amoy na amoy natin ang halimuyak ng pagiging isang Kristiyano. The same with this alabaster jar. Na nung binasag ng babae at ibinuhos sa head ng Panginoon, humalimuyak po yan sa loob ng silid. At grabe siguro, no? Ako, sabi ko, anong klaseng amoy kaya ito pabango na ito? Anong fragrance kaya ang meron ito? Maybe in a portion, maybe medicinal in a way, herbal siya. Pag naamoy mo siya, it gives something na parang, alam mo yun, pag nahihilo kayo, di ba ano yung naamoy natin? Pag nahihilo kayo, bisa, di ba inaamoy nyo yung efficacy oil? Ha? Ay, white flower na. Diba sa atin, diba, kung ano yung gusto nyo amoyin, di ba? Iba, bisa, efficacy oil, white flower, iba naman, yung kalamansi, di ba? Pero hindi pa yung piga ilamin nyo, ha? Iba yun. Diba? So, anong klase kaya, anong klase kayang amoy ito? Na napakamahal. So the question is, are we offering our best to Jesus Christ or just what is convenient? Oh, okay, medyo maganda ang panahon ngayon. So, magbiyahe. Makapag-worship na kay Lord. Diba? Medyo talagang balita ko, masarap yata yung group 2 women, ang niluto. So, kailangan makapunta. Sometimes, many people, they come to the church because of the convenience. Pero paano pag one Sunday, wala akong upuan? At wala nang upuan sa KCPH. Tanong ko sa inyo, pupunta pa rin ba kayo? Para mag-worship. You know what? Hindi mo, lagi kong binabalikan yung kwento doon. Actually, this the real story, sa wala ko doon sa FB, yung isang pastor na pumunta sa China. Kung napanood niyo po yun, na itong pastor na ito, na-curious siya kasi nga, sa China po mga kapatid, we have 20 million Christians underground worshiping the Lord. Grabe po doon, nagkakaroon po ng massive evangelism po sa China. Pag nahuli ka na nagbabasa ka ng Biblia doon, ikinukulong ka, iba pinakapatay. Kasi nga, ano sila di ba? Communist You know what? Nung ako po ay nasa dati ko pang trabaho noon, sa multi-level marketing. Tinry daw nila pinasok ang China ng multi-level marketing. Tapos nung within one month, nakita ng mga Chino na almost 1 million yung naabot. Pina-stop daw yung marketing, multi-level marketing sa China. Kasi nga bakit? Nakita nila, threat ito sa ating komunista. Pinahito nila. Pero itong mga pastor na to, na pinuntahan niya yung mga Christian doon sa China, sabi niya ganyan, some of them, bumiyahe sila ng 3 araw naglakad to meet the pastor. And yung kanila pong inuupuan lang is, as in, ano lang talaga, bahay lang na mga kawakawayan lang.
So naiyak yung pastor, sabi niya, so ano pangalan mo? Sabi niya ganyan, ilan yung hinahandle mo? Ako po hinahandle ko po mga 5 milyon. Nabulat siya pa. Hindi niya maintindihan, 5 milyon ang sendro mo? Sabi niya ganyan. Ikaw naman, sabi niya ganyan. Bakit meron kayo parang mga parang yung may mga parang latay gano'n? Kasi pag kami nahuhuli po kasi nabusan ng bago, kinukulong po kami. Sabi niya ganyan. Tapos, sabi niya, sige, open our Bible in 1 Peter, sabi niya chapter 4. Tapos yung isang babae, nirecite yung buong chapter. Nagot niya pa, how can you do that? Sabi niya ganyan. Kasi nga, pag kami nasa kulungan, sinusulat yung Word of God sa amin. Then, kailangan, bago mahuli sa'yo, na-memorize mo na yun. Sabi niya ganyan. Why? Because maybe the paper will confiscated, but the heart, the Word of God is in our hearts. Sabi niya ganyan. So, wala nang masabi ng pastor. Parang hindi siya makapag-preach or makapag-share man lang doon sa katotohanan na nakikita niya. Kaya, bandang uli, sinabi niya ganyan, what can I do for you? What can I pray for you? Sabi niya sa mga brethren na mga team. Sabi na isa, pwede ba na sana kami maging katulad ng pastor? Parang sa Amerika, magkaroon kami ng freedom to worship the Lord. You know, sabi ng pastor, I will not pray for you like that. Sabi ng pastor, hindi ko ipag-pray na maging katulad nyo kami. Dapat ipag-pray nyo na kami maging katulad. Sabi in the US, lumayo lang yung church ng pag-organize, hindi na pupunta yung tao. Sa US, sabi niya ganyan, mainit na lang sa loob ng church kasi nga medyo mainit yung aircon, hindi na mabalik next Sunday. Why? Most people right now, they come to the church because it is convenient. Ganyan ba tayo mga kapatid? But this woman became to honor to the Lord Jesus Christ. Not in his convenient situation, no? In a place in which he gave everything to the Lord. So what we are now offering to the Lord Jesus Christ, it is offering our best worship, or our worship is just for our convenience. Next is the act of true worship and devotion to Jesus Christ may not get by other people. Minsan, totoo lang, no? Nung ako may bago sa Panginoon, lalo po nung talagang bagong-bago kay Lord. Ang tatay ko nasa Saudi. Isa po ako alahero nung kasi nga po ako yan, lumaki sa may kawan for the past 16 years. Doon na po talaga ako nagbinata. Binatagpuan ko po si Samuning. Nag-alahero po ako nun. And during that time, malakas po ang gawa ng alahas sa may kawayan. Yan po ang pinaka number 1 na produkto ng may kawayan Bulacan, ang pagka-alahas. Natuto po ako niyan. And ang tatay ko nakapag-Saudi rin noon, siguro mga 4 years sa Saudi. And kinausap niya ako, tumawag siya sa akin. Yung telepono po noon is, kung naabutan niyo po yung 5110, siya nakaabutan yung malaki. Pero yun, pag parang meron pa nga S25. Malaki po siya na talagang pag-ahawak mo, parang kami paggatid ng yelo, di ba? So yung pa yun, kinausap ko ng tatay, sabi niya, anak, sabi niya ganyan, ina-request na niya sa amo natin, sabi niya ganyan, at kailangan mo lang i-process ang iyong passport. And pupunta ka na sa Saudi. Kasi gusto daw ng mga Arabo, amo niya, is mga bata. Kasi ang mga bata raw, hindi raw nagreklamo. Dahil kaya ng mga may mga bali daw ng bali, ganun yung sabi ng tatay ko. Nung sinabi ng tatay ko, alam niyo po yun na time, I am really on fire in the Lord. Grabe talaga yung init ko sa Panginoon. Lahat, binibisita ko, mga bata, lahat po ng klase ng edad na bisita ko na siguro sa buong buhay ko. No? Dahil nga, pag nagmeron ng mga medical mission, yung mga kinuha po namin yung mga pangalan nila, then right after that, bibisitahin namin, right after medical mission, alam ko rin sa mga niya, kahit doon sa mga sasabing mga release, pinapasok ko po yan. Hindi ko alam kung paano ko nagagawa. Di ko pumasok sa mga release at di ka kilala doon, pwede ka itumba doon. Yung mga tao doon, wala ko nakadamit. Lahat ko nakakupa. Makita mo talaga yung mga itsura na talagang hindi ka bubuhayin ng buhay talaga. Ang tama mo sa Panginoon, ang pinapasok ko yun. Sabi ko sa tatay ko, kami anak, ayusin mo na yung passport ko. And siguro mga 2 months, dito na sa Saudi. Sabi ko sa Panginoon, sabi ko sa tatay ko, tayo, esensya na, ayoko na Saudi. Sabi ko, gusto ko kong maglingkod sa Panginoon. Grabe.
Parang gusto ko si tatay ko doon sa cellphone. Sobrang galit ko talaga. I know, kung that time, nasaktan ko yung puso ng tatay ko. Kasi pangarap niya sa akin. Pero sabi ko, Lord, hindi naman sa wala akong design na kumita ng pera. Masarap kasi, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Kahit nga wala akong pera, pumunta ako ng mga Bible study, kahit nalakarin ko lang po. Ganun po talaga ako. Yung sabi ko, tayo, pasensya talaga. Hindi ka ako magpastor. Mas dami sinabi, wala tayong, iisa lang yung ating reliyon, ganyan. Ang dami nang sinabi. Sabi ko, buti ng tabi ko, wala siya, sabi ko, kundi baka magbulubog na ako. And you know what? Sometimes, in our obedience and worship and devotion sa Panginoon, minsan, hindi na iintindihan niya ng karamihan tao. Ba't ka ba bigay ng bigay sa church na yan? Ba't ka ba atin ng atin sa church na yan? Dapat sa may pahinga ka rin. Sometimes people will critic us on what we are doing to the Lord. That's the disciples. Ano sabi doon? Some of those present were saying indignantly to one another, why this waste of perfume? Sabihan na nga ako ng isang ano noon. Nung ako yung pumunta ng bahay kasi noon, naghanap ako ng bahay. Tapos meron isang matanda doon na may-ari pala ng bahay. Mayaman po siya. Sabi niya, sabi ng kasiswitoro, nanay, meron pong pastor po namin, baka may bakante po kayong bahay dito, gusto niyo pong tingnan lang. Lumapit sa ako yung matanda, di ko talaga makalimutan. Ganun siya, taang-taka siya. Sabi niya ganyan, ilang taon ka na? Sabi, 27 po, sabi ko. Pagkatapos yun tayo. sabi niya, pastor ka. Sabi niya ganyan, opo. Alam mo, sabi niya ganyan, mag-engineer ka na lang. Gano'n niya ako. Hindi ka yayaman sa pagpapastor. Hindi ko talaga malimutan yun. Tandaan mo, sabi niya ganyan, one day babalik ka sa akin na nagsisisi ka na hindi ka nag-engineer. Sabi ko, Lord, bakit ganito itong matandang ko naghanap ng sisermonan pa ako sa buhay. Sabi ko, tumahimik lang talaga ako. Pero sabi ko, Lord, hindi kailangan gawin ang dapat mong ang panawagan mo sa buhay. So sometimes mga kapatid, huwag tayo magtaka kung may mga tao minsan against na sila sa ginagawa mo sa Panginoon. That's okay. Why? Because that is the symbol of true act of worship. Many people, sometimes, hindi nila maintindihan, ba't ka ba lingkod ng lingkod dyan? Ba't ka ba basa ng Biblia? Ba't ka ba atin ng mga church? Wala naman nangyayari sa buhay. Meron kaming kwentuhan sa seminary na, totoo talaga ito kwento. May isa pong meron kasi ng kaklase doon, na ano talaga sila, may kaya, may pera talaga. Bali, 4 sila mga kapatid. Kaso nga lang itong pangalawa sa bunso, medyo medyo sabihin black sheep. Parang bulakbol ba? Hindi nasiseryoso sa buhay. Sabi ng tatay niya, ikaw, ganyan, matalino ka, mag-engineer ka. Ikaw naman, mag-doctor ka. Ikaw naman, mag-lawyer ka. O ikaw, sabi niya ng bulakbol, mag-pastor ka. Sabi ko, ba't ganon? Dapat nga yung mga matalino, yung mga engineer, dapat yung mga nagpapastor eh. Tama ba? Bakit yung parang mga patapon sa buhay, yun yung mga pinapapastor, yung thinking kasi ng pamilya yun eh. And you know what? Salamat sa Panginoon dahil sa atin ng Bible, tinawag ng Diyos ang mga para hiyain ng mga marunong. Ako tanong ko sa sarili yan. Sabi ko, Lord, tinawag mo ako na isang adik yung sa lipunan, tapos tinawag mo pastor. Natanong ko po yung sarili ko nung ako, bago pa lang sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, mahigilan niyo ako siguro mga 25 years ago, hindi niyo mahigilan. Yun pala si Pastor Rafi. Pero ba't ako ang tinawag ng Panginoon? Sabi nga, God did not call the qualified. He qualified the call. Hindi mga kapatid, kayo rin po, nakarinig rin po kayo sa inyo pong mga kasama sa bahay. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon, ang dami na mga kritisismo na ginawa sa inyo. It's okay. Sabi niya katabi, okay lang yan. Bakit? Ang toong paglilingkod sa Panginoon at devotion sa Diyos, marami talaga makikritik sa ating buhay.
The moment she poured out the jar, the alabaster jar, the criticism began. It a waste. Sayang lang. Sabi ng mga alagad. What looked like worship to Jesus looked like waste to others. Ang laki naman ng tinext mo ngayon. Ang laki naman na ibinigay mong pera sa church. Paano ko kakain yan? Diba? Parang practical. Eh kung yan sinasabi ng Panginoon sa iyo, ba't mo ibigay? Amen ba? Today, when you give your best to the Lord, your time, your money, your energy, your effort, and everything you're devoted to the Lord, some people will not understand it. Bakit mo ginagawa niya? Imbis na may trabaho ko ngayon, anong ginawa mo? Nag-church ka? O nabuhay ka ba sa church? Ganun ba, di ba? Bakit? Sometimes maybe sa atin, sa ibang tao, it's a waste of time to be here, to be seated here, makinig ng mensahe, magpuri sa Panginoon. Pwede naman kayo ito lang, magtrabaho, di ba? Ito ba na pag mga Sunday, Saturday, mas mataas ang sweldo pag alba? Ha? Tama ba, di ba? So you can grab that opportunity. Kung babayaran kayo ng mga 120 sa loob ng isang araw, sa 4 na linggo, ilan na yun? It's kind of practical naman talaga, di ba? Pero ang tanong, yung last Sunday, hindi ka na umabot. Sabi ng Lord, kung palit mo nga, sige. Huling alba mo na yun. Parang ganun, di ba? Palit mo, ayaw talagang mag-worship, parang ganun, di ba? Pinuningin ka ng Panginoon. Sometimes we're, you know what, in following the Lord, mga kapatid, sometimes it seems like we are fooling ourselves and other people. But in the sight of God, that is a sweet aroma of worship to the Lord. Sooner or later, God will vindicate that kind of worship. Ipapakita ng Panginoon sa mga taong nag-sacrifice sa Kanya, sa mga tao talagang kahit nahirap sila, nag-worship pa rin at ibinigay ang best. Time will come. Aaniyan ng pagpapala sa Diyos. Amen? Kasi bakit hindi papayag ng Diyos na hindi Kanya pagpalangin? Walang bagay na hindi importante sa Panginoon pag ibinigay natin ang lahat. Yung pangatlo po is, the act of true worship and devotion to Jesus is defended by Jesus himself. Jesus is your defender. Pag nilalait ka ng tao dahil sa pagsamo sa Panginoon, tandaan mo, ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo, ang magtatanggol sa iyo. Ang ganda ng kanta kanina, di ba? Nabilas ba kayo sa kanta kanina? Tagapagtanggol, tagapagligtas. Yan ang gusto ng Panginoon. When you worship the Lord at inuna mo siya, Jesus himself defends you from those people. Ano sabi ng Panginoon? Leave her alone. She does done a beautiful things to me. He doesn't just accepted it, but he called it beautiful. Hindi ba alam na ang ginawa niya isang napakagandang bagay para sa akin? I remember Martha and Mary, the story, Martha and Mary, na nung dumating ang Panginoon sa bahay nila, si Mary umupo, at si Martha naman, dahil maybe siya yung tagalinis, tagaluto, aligagahan siya na magluto, mag-prepare ng pagkain. No? Hanggang sa nung nainis siya, kasi si Mary nakaupo lang, siya ay nagluluto, maybe nagugas sa ping, sinabi niya, Lord, talaga ito sa inyo ang Panginoon, di ba? Tawagin niyo ngayon si Mary at tulungan nga ako. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Martha, Martha, ang pinili ni Mary ay higit na mas mabuti. Kasi nga, nakaupo siya sa harapan ng Panginoon. Mary is learning, waiting to the wisdom, to the learning that comes from our Lord Jesus. At ino-honor ng Panginoon niya. So,
So, dinefend ng Panginoon si Mary kay Martha. The same with us, mga kapatid. When God called us into a true kind of worship and devotion to Him, maybe other people will, dahil dyan sa pagkukumit mo sa church, maybe nawalan ka ng trabaho. Kasi nga, hindi ka pwede, ayaw mo magtrabaho ng Saturday and Sunday. So, tinanggal ka ng boss mo. Mga kapatid, ang welcome. Ang Diyos mismo magbibigay sa iyo ng higit pang trabaho na yan. Amen po ba? Buhay ang Diyos natin. Buhay ang ating Panginoon. Handa niyang ibigay yung mga pangangailangan natin. Kaya, ano pa yung mga bagay, mga kapatid, minsan sa buhay natin, na tayo ay binibigay ng Panginoon dahil sa ating pasunod sa Kanya. Narasan ba natin na tayo sa tanggol ng Panginoon? Sa buhay natin. Kami po, sa aming pamilya, marami na po karanasan kami na kami sa tanggol ng Panginoon. Dati, talagang feeling namin kami lang ang nabubuhay na kami sa mundo because sa hirap ng buhay. But the Lord give us always the way to bless us. In many ways. Even sa church sa Baguio noon, nagkaroon doon ng isang kwento ko lang po, no? Sa church po talaga, hindi talaga may iwasan ang mga problema sa simbahan. Marami po yan. Meron po doon talaga na parang nangyari sa amin is, parang nagkaroon ng meeting ang mga core group noon, at ang dating sa akin, yung pinaka-superior sa akin, yung bishop sa akin, tatawagin at aalisin na pala ako sa church, yun na pala ipapalit. Meron po ganun conspiracy na nangyari sa amin. Masakit po sa amin yan, siyempre sa pamilya ko masakit. You know what? We serving them for the past 5 years, 6 years, 7 years. Talagang binibisi namin araw-araw, inaaralan namin ang salita ng Panginoon. Nilalakad ko po yung bahay nila kasi bagay matarik po yun, pag umuulan, madula. We give all our efforts for them. Tapos one day, ganun na ba yung ginagawa sa amin? Tahimik lang kami ng amin. And during that time, yung binigay pa namin yung pinakahuling pera pa namin sa bangko. Why? Because we honor the first fruit. Binigay po namin at kinlose po namin yung bangko na yun. We close our bank and we give that money to the church. Kasi gusto namin kami yung talagang nag-bless sa gawain ng Panginoon. Kasi ganun ba yung nangyari sa amin? Pero salamat sa Panginoon. Buhay ko, aming pinaglilingkuran na Diyos. He dedicated us for those situations. Kaya mga kapatid, bagay lang po tayo. Feeling mo ba ngayon parang inaapi ka? Feeling mo ba ngayon parang dinadown ka? Hantayin natin yung pag-depende, pagkatanggol ng Panginoon sa buhay. Wait for that moment. Diba sabi ng Bible? Huwag tayo kumanti. Diba in Romans chapter 12, diba? Kasi bakit? Ang Diyos mismo ang mag-iigan. Kaya nasa Panginoon, sa mga sumusunod sa Kanya, is time will come. You will be vindicated, you will be defended by the Lord sa mga pwedeng nag-insulto sa iyo sa pagsunod mo sa Panginoon. And the last is the act of true worship and devotion to Jesus leaves a legacy. Si Abraham, isa pong worshiper ng Panginoon, nag-iwan po siya ng isang napakagandang legasiya sa kanyang buhay. Until now, nakilala natin si Abraham, hindi dahil siya ay magaling, mahusay, marunong, dahil saan? Sa pagsusunod niya sa Panginoon. Amen po ba? Si David, nakilala natin siya, hindi dahil siya ay hari, kundi dahil sa kanyang pagsunod, pagsamba sa Panginoon. E paano kung si Abraham ay sumunod sa Lord? Di wala tayong kilalang Abraham ngayon. The same with us, mga kapatid. You will leave legacy forever. Maybe not in this world, but in the presence of our Lord Jesus Christ. Mananatili po tayo sa Panginoon magpakailanman dahil sa true worship and devotion natin sa Panginoon. Maybe kapatid today, kumaga,
simple lang tayong nagiging part ng isang iglesia. Na hindi ka naman katulad nila, hindi mo katulad nila Peter Tanchi talaga na ano ta sila, well-known preacher talaga sila, CCF, di ba, mga Victory Church. Marami dyan, mga magaling na mga, kaya lang mga lingkod ng Panginoon. Maybe hindi tayo ganon sa kapanahon na ngayon. But, you can do your best. Offer your best worship to the Lord privately, without knowing everybody, without recognizing you, you can do that to the Lord. Minsan mas masarap nga yung walang nakaka-recognize yung paglilingkod mo sa Panginoon. Amen po ba? Yung mas better sometimes na maglingkod ka na lang, even na hindi ka nga na-recognize na galing mo naman mag-drums, ito talaga galing mo. It's better sometimes na wala kayong ma-recognize. Hayaan mo ang Panginoon ang mag-recognize sa buhay natin. Diba? Sabi nga, meron sa isang quotation na ganyan, work in silence and let your success be your noise. Ganun tayo. Worship the Lord in silence and let the blessings of God, the glory of God, be the noise of your life. Amen? So ano pong ibig sabihin ito mga kapatid? What is the bottom line of these things? True worship and devotion to God is never waste, no matter the cost. Ibig sabihin, hindi hahalimuyak ang isang Kristiyano kung hindi siya basa sa harapan ng Diyos. Just like the alabaster, kung hindi binasag ng babae yun, hindi hahalimuyak ito. The same with us today. Kung hindi ka basag sa harapan ng Panginoon, sa pagpupuri sa Panginoon, hindi ka hahalimuyak sa Diyos. Amen po ba? Let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Nais po namin, Lord God, na kami, Lord God, ay maging basag sa iyong harapan, Panginoon. A broken and a contrite heart. Ito yung worship, kind of worship na hinahanap niyo po, Panginoon. Ito yung klase, Panginoon, ng pagsamba na nais niyo pong makita po sa amin. Pagsamba, Panginoon, na wala pong ibang intensyon. Pagsamba, Panginoon, na talagang nagnanais lang na humingi ng grasya at tulong sa iyong harapan, Panginoon.